Ito ang conclusion sa mga pag-aaral. Mga tunay na dahilan kung bakit ikaw na nanonood ngayon, hindi ka nakakatulog ng maayos sa gabi. Isama na rin natin yung mga night shifter kasi ang tulog niyan araw. Ano ba ang mga dahilan na ito? Magbigay ako ng 10 base sa pag-aaral. Ito ang pinaka-common. Yung pang-10 alam ko marami ang nakakaranas na ito. Ano ba yung mga bagay na nagbibigay hadlang sa tahimik mong pagtulog? Kabs, una, maraming mga tao ang may kakulangan sa magnesium o kaya sa vitamins. Especially tinatawag nilang vitamin B6. Ang magnesium at vitamin B6, Kabs, ito ay mahalaga lalo na sa relaxation ng ating mga muscle at utak. Kapag ikaw kulang ka neto, hirap din ang iyong katawan na makarelax. Isipin mo kung muscle stiff yan, naninigas, hindi nakaka-relax. Ugat, yung mga ganon. Pangalawa, hindi regular ang oras ng tulog kapag pabago-bago ang oras ng tulog mo. Sa totoo lang, ako minimaintain ko din, Kabs. Dapat sa ganitong oras tulog na ako. Dahil kapag sapat na yung tulog mo, kahit hindi ka mag-alarm, nauunahan mo pang alarm yan dahil sapat na nga. Sakto na yung tulog mo, Kabs. Okay? Kapag kasi ikaw pabago-bago ka ng yung oras na tulog, merong maraming ganyan. Naguguluhan ngayon yung body clock mo, itong katawan mo, ay gusto na dapat may routine. Hindi yung ngayon natutulog ka 7 o'clock ng gabi, tapos bukas tulog ka 11. Ano ba talaga, te? Yung mga ganun, ano ba talaga ang tulog mo? Sa susunod na araw, ang tulog mo 8. Sa tulog mo next is 12. Di ba? Nakakagulo po yan ng body clock. Pangatlo, alam ko marami may problema nito, Kabs. Yung nakahiga ka tapos feeling mo may umakyat na acid dyan. Okay? Yung nagkakaroon ka ng acid reflux. Yung may problema ka sa tiyan mo. Okay? Kapag ikaw ay busog o may tinatawag na gastroesophageal reflux, Kabs. Okay? Kabs, umaakyat yung acid dyan sa inyong lalamunan. Lalo na sa gabi pag nakahiga kayo. Pag sobrang acid na ganyan. Kaya yung nagigising ka o hindi ka nakakatulog ng mahimbing, yan ang isang dahilan. Next, ito applicable lalo na sa ating mga kababayan dyan na mga nasa mid-age o kaya nasa senior. Ano yan, sir? Yung may nararamdaman kang pananakit sa katawan o may masakit sa'yo. Sige nga, sinong tao dito ang mahimbing ang tulog kahit may sakit? May inindang sakit, di ba wala? Kagaya niyan, masakit ang kasukasuan mo, masakit yung muscle mo. Mostly ito, masakit ang likod. Yan masakit yung banda dito, yung may bandang backbone mo. Masakit ang balikat, masakit ang ulo. Alam nyo ba, nagdudulot din yan ng discomfort na nagpapahirap matulog. Lalo na, kahit bata, natatamaan din ngayon sa panahon ngayon ito. Next, Kabs, maraming tao ang dumadaan sa pagkakaroon ng anxiety at depression. Marami po sa atin ang may mental issues. Tandaan nyo na nahihirapang matulog. Maaaring hindi agad nakikilala yung pagkakaroon nyo ng depression or anxiety, Kabs. Alam nyo ba, ang madalas na unang senyales ng pagkakaroon yan? Insomnia. Totoo yan. As in, hindi ka makatulog talaga yan, Kabs, kapag ikaw ay depressed o kay anxiety. O eto, applicable, bata man o matanda. Aminin nyo, kadalasan sa atin, yung dala-dala natin sa ating kama ang cellphone. Mga gadget bago matulog. Hindi ba? Alam nyo ba ang ating mga cellphone may tinatawag yun na blue screen? O kahit dyan sa ating mga television, yung mga blue screen na yan, Kabs, nakakasagabal yan sa production ng melatonin. Kahit nakapikit ka yan, pilitin mo kapag utak mo, napaka-alerto pa rin. Next, yung ikaw patulog na, Kabs, huwag kayong mag-soft drinks, huwag kayong magkape, at huwag kayong gumawa ng tsokolate na napakataas ng asukal. Tandaan nyo, yung mga tinitimpla nyo na yan at iniinom nyo, may caffeine yan. Nananatili sa ating katawan yan, 6 hanggang 8 oras. Kung ikaw ay umiinom, maga, tanghali, hapon o gabi, hindi ka talaga agad aantukin yan, Kabs. Okay? Sa totoo lang. Oo, lalo na kapag ikaw, uminom ka pa ng puro niyan. Walang mga asukal, walang mga puro talaga, Kabs. Hindi ka talaga dadapuan ng antok niyan. Next, marami po ang hindi gumagawa nito. Nabiyaya ng Diyos na dapat natin pakinabangan. Kakulangan sa araw yung exposure mo sa natural light.
Oo, ang katawan natin ay may tinatawag na internal body clock na kung sa English, circadian rhythm, na umaasahin sa natural light, Cubs. Hindi nyo alam, kung palagi kang nasa loob ng bahay mo at wala kang exposure sa araw, lalo na sa umaga, naguguluhan yung rhythm ng katawan mo. Kaya ka hindi kay naantok sa tamang oras. Second to the last, Cubs, pang 9. Maraming mga kababaihan ang nakakaranas na ito. Ano yan, sir? Hormonal imbalance. Yung relationship ng melatonin sa cortisol. Alam naman natin ng melatonin, natural na hormone yan sa pagpapadaloy ng antok. Kapag ikaw, magulo ang body clock mo, or ikaw ay laging puyat, ikaw ay bumababa ng production ng tinatawag ng melatonin na hormone na yan. Okay. As compared dun sa cortisol din naman, yan ay tinatawag na stress hormone. Yan ay tumataas sa gabi. Kung palagi kang pagod, palagi kang under pressure. Kaya Cubs, please, ayusin nyo na po yan na dapat yung mga hormones na yan ay dapat balanse. And the last but not the least, alam ko marami ang nakakaranas nito. Kabayan, ikaw siguro, stress or mental overthinking. Base sa pag-aaral na ilathala, ito ang nangunguna na dahilan ng tinatawag na insomnia. Na hindi matahimik yung isip mo, gulong-gulo. Kapag ikaw, Cubs, marami kang iniisip. O ngayon, malapit na naman ang si Judith. Totoo yan. Na kahit anong gawin mo kapag merong dumating na bills at wala kang hawak dyan, Cubs, hindi ka talaga makakatulong sa kakaisip. Problema sa family, problema sa trabaho, problema sa katrabaho. Hindi po ba? Yung tipo ba na ang dami mong iniisip na imbes na magpapahinga ka pa, yan dumadapot dahil nga problema. Hindi ba? Nananatiling aktibo kasi ang utak mo dyan, Cubs, kahit oras na ng pahinga. Gaya niyan, paano kaya ito? Bayaran na ng rentahan, bayaran na ng tubig, bayaran na ng kuryente, bayaran na ng internet, alam mo yun, Cubs. So, Cubs, ito lang po sa akin, Lahat naman tayo na may naranasang mga problema, may mga dadaan sa atin na mga pagsubok. Ang iisipin natin, Cubs, yung kasalukuyan. Okay? Basta sa atin, gumagawa lang tayo sa ating makakaya. Huwag nating iisipin kung ano yung nakaraan na. Oo, marami kasing dinudwell yan yung mga nangyari nung alam mo yun, yan ang nakapagbibigay din ng lungkot sa damdamin mo, sa isip mo. Huwag mo nang isipin yan. Naisingit ko lang ito kasi, Cubs, lalo na sa mga kababaihan. Sige nga, dapat yung mga kababaihan kaya, alam mo yun, dapat sila archaeologists. Diba? Ano ba yun? Yan yung mga humuhukay ng mga sinauna. Girls, ganyan kayo. Hindi ko naman nila lahat, pero kapag pag naumpisahan mo yan, pag nagalit yan, simula yan, lumalayo ng lumalalim yan, Cubs. Okay? I-enjoy natin kung ano yung tinatawag na present. At let the future thinks of itself. Kasi hindi pa yan nangyayari, Cubs. Hindi mo alam kung ano yung mga darating pang mga araw. Kaya sa atin, ang ipagpapasalamat na lang natin kapag tayo ay gumising everyday. Kasi every gising, ikaw na magkasunod. Type mo kung napanood mo hanggang dulo ito. Ano yung kasunod nun? Okay? So, alagaan nyo yung kalusugan nyo, Cubs, maraming mga pag-aaral talaga na nakaka-apekto kapag kayo ganyan. Ito yung tunay na dahilan kung bakit marami ang hindi nakakatulog. Kapag ikaw kulang sa tulog, marami din ang epekto, Cubs. Okay? Kaya, enjoy natin ang buhay. Lahat tayo, uulitin ko, nakakaranas ng mga pagsubok o problema sa buhay. Nasa atin na lang yan kung paano natin diskartihan para malutas yan. Minsan pa nga kapag hindi mo pinagtutuunan yan, yung problema man yan, magugulat ka na lang, mareresolba mo na yan, awa ng Diyos. Hindi po ba? Kaya kayo, okay, isipin mo yung problema na hinahawakan mo ngayon, na dumating sa'yo, hindi lang ikaw ang meron yan. Kaya malalagpasan mo yan. Okay? So, alagaan nyo pa rin yung kalusugan nyo, Cubs, Kahit may problema ka, kumain ka na maayos. Pagpatuloy mo pa rin, exercise ka, papawis ka, balansehin mo, tingnan mo. Ang growth o yung paglago, sa'yo din nakasalalay, Cubs. Ikaw din ang aanin yan. Okay?
Naway lahat na makapanood nito, malalagpasan ang kanilang mga pagsubok sa buhay. Amen? Amen. God bless everyone.